Welcome to Learners Math TV. In this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add or subtract ng fraction to a whole number. Example number 1, 9 plus 1/3. Ang gagawin natin dyan, itong 9, ayan, itong 9 ay gagawin natin fraction. I-convert natin siya in fraction form. Paano gagawin natin dyan? Ayan. Okay, so ito yung 1/3, lagay natin dyan. Tapos kailangan yung fraction na yan, okay, ay 3 din ang kanyang denominator. Dapat magkapareha sila para mamaya madali natin may-add. So ano ngayon yung number na dapat natin ilagay dito? Saan magagaling? I-multiply natin. 3 times 9 is equal to 27. Okay? So ngayon ang gagawin na lang natin dyan, 27 plus 1. So that is 28 over 3. Yan na yung ating pinaka-final answer. Okay? Dito naman tayo sa example number. Subukan mo na, ikaw lang mag-isa. Minus naman. I-post mo. Pwede mo i-post. Okay, so ngayon, tignan natin kung tama yung ginawa. Okay, yung 12, i-convert natin into fraction. Okay, by multiplying 4 times 12. That is equivalent to, diba? 4 times 12 is 48. Then, subtract na lang natin. 1 minus 48, of course, that is negative 47. Kaya negative 47 over 4 ang ating final answer. Okay? So, dito naman tayo sa example number 3. Ayan. 7 plus 1, 2. Okay, yung 7, convert natin into fraction. Okay? So, dapat yung denominator nito ay parehas ng nasa kabila para mas maging madali ang pag-add. So, 5 times 7 is equal to 35. Kaya i-add na lang natin yung 35 plus 1. That is 36. So, ang final answer natin ay 36 over 5. Okay? Example number 4. Try mo nga. I-post mo muna. Okay. Tingnan natin kung tama yung ginawa. Okay. So, dapat, siyempre, maging common ang denominator. Okay. Ito equivalent ngayon ng 11. Para makuha yan, 3 times 11 is equal to 33. Diba? 33 divide 3 is equal to 11. So, ginagawa natin ganyan, para ngayon, isusubtract na lang natin yung numerator. 33 minus 2 is equal to 31. Let's copy the common denominator. So, 31 over 3 ang ating final answer. Okay, tama ba yung ginawa mo? Sige, subukan muli dito sa example number 5. Ayan, i-post mo muna yung video, tapos ikaw muna yung gumawa. Tignan nga natin kung tama ang ginawa mo. Ayan. Okay, so lagay tayo dito na 8 as a denominator. Kunin natin ang numerator by multiplying 8 times 6. That is equivalent to 48. So ngayon, isubtract na natin. 3 minus 48. Ayan. That is equivalent to negative 45 over 8. That is now our final answer. Kung nalilito ka sa pagsusubtract ng signed numbers, nasa description ng link ng video lesson about that. Okay, kasi minsan marami pa nag-aaral ng math na hanggang ngayon ay wala pang mastery sa 4 fundamental operation of signed numbers. So, tignan natin. Subukan muli dito sa example number 6. 14 plus 3 over 2. Ano kaya ang final answer? Ayan. So, of course, dapat parehas yung denominator. So, para makuha ang numerator ulit, 2 times 14. That is equivalent to 28. Okay. Tapos, ang gawin na lang natin ay add yung numerator and copy the common denominator. 28 plus 3 is equal to 31. So, that is 31 over 2. That is the final answer.
Galaw-galaw, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.